Kamusta po mga katambay? Hello po sa lahat. Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, kung meron po tayong kukumentuhan na isa pong sana po, hindi po ito maging pampatapang po ng Pangulo ng Pilipinas. Bago po yon, nagpapasalamat po muli si Kamanong po sa nakagusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Ito po, painggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan po natin. Rosalie, ano yung mga dahilan ng Makabayan Black lawmakers kung bakit pinare-repaso itong deployment ng US missiles sa Northern Luzon para sa joint military exercises? Aga nababahala ang Makabayan Bloc lawmakers sa deployment ng Typhoon missile system kabilang na ang Tomahawk land attack missiles ng US Army sa Northern Luzon bilang bahagi ng exercise sa Lakmid 24 at balikatan joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng Amerika. Ayon sa Makabayan Bloc lawmakers, may seryosong implikasyon ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Usod nito, inihain nila ang House Resolution No. 1688 upang investigahan sa Kamara ang deployment ng US missiles. Ayon sa opposition lawmakers, hindi lang nito isinasapanganib ang buhay ng mga Pilipino, kundi nalalagay din sa alanganin ng bansa dahil sa US agenda umano para sa regional dominance. Hate nila nakaapekto ito sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Pinatitindi rin umano nito ang tensyon sa rehiyon at kontra ito sa mandato na nakasaad sa konstitusyon na itakwil ang digmaan bilang isang pambansang polisiya. Samantala, binigyan din naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa puputukin ang standard missile exercises at sinasanay lamang ang pagdadala ng weapon system by air at offloading nito sa isang secured at established na lugar. Balik sa iyo, Ana. Ayan mga katambay, sana ganun lang po ang gagawin ng Amerika. Pero sa tingin ni Kamanong, nakakatakot din po na magkaroon po ng display o talagang parang pinopondohan na tayo di umano na mga talagang pandigma. Sana, pang-exercise nga lang po talaga sana ang gagawin nila. Pagkatapos po ng exercise na gagawin po nila sa ating bansa, aalisin din po nila yan, mga katambay. Yung mga dinideploy po nila, deployed nila ng mga missile na talagang pangdigma, mahirap po yan, mga katambay. Dahil nakakatapang po yan, di ba na meron kang ganyan. Yung baril na nga lang po, in-example ni Kamanong, yung baril. Pag meron kang baril sa iyong katawan, iba tingin mo sa sarili mo, di ba? Napakadali mong gumawa na aksyon. Uminit ang ulo mo. Sa maliit na problema, ginagamit mo agad yung pampatapang. Sana hindi mangyari sa ating bansa yan at sa ating Pangulo na binobomba pa lang tayo ng tubig, ay gaganti na natin, missile sa kanila. Naku po, wag naman po sanang ipagkaloob dahil kawawa po tayo at magkakaubos tayo riyan sa Pilipinas. Magkakaubos tayong lahat, mga katambay. At isa pa, nagulat din ako sa Makabayan Black. Kapayapaan po ang kanilang gusto sa ating bansa. Pero yung NPA po na sinusuportahan nila di umano, hindi po nagdudulot ng kapayapaan sa ating bansa yan. Mahigit 50 years na po yan na hindi man lang nila kinukundina yan bilang sila mambabatas ng ating bansa. Di ba? Malaking problema rin natin ng bansa yan, pero sila. Nakakapagtataka rin, isa rin nakapagtataka. Galit na galit din po sa China po yan. Nanununog pa nga ng bandera o flag ng China yung mga yan, di ba? Saka yung mga akbayan, di ba? Magkakasama po halos yan, Makabayan Black, akbayan. Pero ngayon po, talagang sila rin po natatakot din po pala, mga katambay. Kung wag naman sana magkaroon ng gyera, isa rin po palang takot itong mga Makabayan Black sa gyera na talagang sila galit na galit sa China dahil sinasakop na din daw tayo ng China ang ating mga teritoryo. Pero sa kabila nun, bigla pong kabig ngayon ng Makabayan Black, mga katambay. Umurong po din ang kanilang mga bahag, mga buntot. Di po ba, mga katambay? Talagang mahirap pong paniwalaan ng di umano ang grupong ito. Ito po ay doble kara, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, ang Makabayan Black di umano ay doble kara. Di ba? Kung ano ang realidad, nahandun ang kanilang kara, ang kanilang muka. Pero sa likod, di umano, iba naman. Ang mukha nila ron. Mga nagbabalat kayo
parang di umano ahas, naguhunos, mga katambay. Pag nagkaroon ng pagkakataon, tutuklawin ka, mga katambay. Kasi ito po, nakita po natin na mga ilang taon na, 2 taon na mahigit, na talagang halos sumasang-ayon sa lahat ng panukala ng gobyerno. Pero ngayon, sumasalag na naman, mga katambay, ang Makabayan Black. Pero yun nga po ang sinasabi ni Kamanong. Mahirap pong paniwalaan ang sinasabi rin ng Makabayan Black dahil paano ka magkakaroon ng sympathy sa isang grupo na ito na parang sinasabing kapayapaan ng kanilang hangad sa ating bansa. Pero sa kabilang dako, yung kanilang di umano sinusuporta na mahigit ng 50 taon na malaking problema ng ating bansa. Pumapatay ng tao, nanununog, di ba? At kung ano-ano pa ang ginagawa. Nag-aabos, Pinoy o Pilipino, kapwa sa Pilipino ang pinapatay nitong grupo na ito. Pero nada, wala pong pangkundina o hindi kinukundina ng mga akbayan, Makabayan Black at Gabriela at marami pang grupo na sumusuporta di umano dito sa NPA, mga katambay. Kung ito ang tutukan ng Makabayan Black na di umano, itong ang kapayapaan, isuko, pilitin nila na pasukuin na ang mga armadong grupo, lalo ang NPA. Di ba, mga katambay? Malaking kabawasan po sa problema ng bansa yan sa tingin po ni Kamanong dahil hindi po tayo makakausad, lalo ang ating bansa, na nandyan na po ang napakalaking korupsyon ng ating bansa. Tapos nandyan pa ang mga makakaliwang grupo. Talagang nada. Hirap na hirap tayong makabawi, makabangon yan. Dahil yung korupsyon pa lang, hindi natin napaplansya. Marami rin sumusuporta di umano dyan na mga grupo na nasa gobyerno, di umano. Di ba? Baka nga di umano, pati itong Makabayan Black, suportado at nagagamit ang pera ng gobyerno, di umano, dito sa makakaliwang grupo. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Kaya po, wag naman po sana, mga katambay, na itong mga missile na kinakalat po sa northern side po natin, ito po ay papuntang malapit po sa sinatawag na West Philippine Sea, Kaya diyan po dinideployed ang mga pangyera, pandigma ng mga missile. Nakakatakot po dalan po tayo ng mga Amerikano niyan dahil yan po sa tingin ni Kamanong isa pong ground yan o talagang pag-uudyok na anytime na tayo apihin di umano ng China, meron na tayong kaampi na handyan ng Amerika. Dinala na tayo ng mga missile na naka-deployed na sa mga base nila, di ba? Wag naman po sana, wag po sana dahil lang ating bansa hindi po nakadesign sa giyera at meron po silang ginawang batas diyan, napakatagal ng batas na hindi tayo makikipaggiyera, di po ba? Sa konstitusyon natin, wala tayong gagawin na depensa lang po, pero hindi tayo magsisimula ng giyera. Yan po ang nakasaad po sa ating mga batas na ginawa po ng ating mga politiko, di ba? Hindi po tayo mag-uumpisa ng giyera. Saka wala pong history ang Pilipinas na tayo yung nakipagdigmaan. Puro tayo lang po ang dinidigma na hindi pa natin away. Away pa ng malalaking bansa, di ba? Katulad ng Amerika, Hapon, ang Japan, away nila, nadadamay tayo. Kaya mahirap naman po itong madamay na naman tayo sa panukala o sa idea ng Amerika na hindi natin alam kung ano yung diskarte nila rito sa China. Kaya tayo inuudyukan di umano. Huwag naman sana tayong magpagamit sa napakadambuhalang bansang Amerika na napakalayo nila. Tapos Pilipinas ang gagamitin nila. Dahil sanay na sanay po ang Amerika gumamit ng bansa. Di po ba? Katulad po ng away nila ng Hapon. Halos tayong nadurog. Iniwanan naman tayo. Iniwanan po tayo nila ng matagal, ng ilang taon bago po bumalik si MacArthur. Di ba, mga tambay? Wag naman po sanang maulit na yon, mga tambay. Wag muna sana. Sana ipanalangin natin na walang giyera na dumating sa ating bansa dahil kawawa po tayong lahat. Wala po. Puro paghihirap ang dadanasin natin dyan, mga tambay. Yan lang po, mga tambay, ang komento ni Kamanong na wag naman sana na matuloy ang mga pandigma na dinadala ng Amerika. Iwirin nila yan, mga tambay. Sana iwirin nila pagkatapos ng mga exercises nila dyan, mga tambay.
Muli po si Katambay Manong po. Nag-iiwan po na ingatan po tayong lahat mga katambay at tiis-tiis lang po. Makakabangon pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.